Sige, kung ang lahat ay mayroon ng student copy, tayo magsimula. Tayo muna ay manalangin. Sa oras pong ito, O Diyos, tulungan mo po kami na i-approach ang subject na ito ng may reverence, may fear, at mayroong pagnanasa, O Diyos, na talagang lumago at lumalim sa pagkakilala sa inyo. Alam po namin, O Diyos, na hindi namin lubos kayong mauunawaan dahil hindi namin kayang arukin ang inyong pagiging walang hanggan sapagkat kami mga nilalang na sakop ng oras at ng panahon. Subalit kayo, O Diyos, ay may sapat na kapahayagan sa inyong salita at ito ay tapat at totoo at ito ang aming tinitingnan upang magkaroon kami ng tama, sapat at malalim na pagkakilala sa inyo. Tulungan at samahan niyo po kami sa paksa na aming tatalakayin sa umaga pong ito at nawa ito'y magbenepisyo ang lahat, mauwi ito sa kalakasan ng bawat isa at lalo tigit sa inyo pong kaluwalhatian. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating panahon ngayon, nakakalungkot dahil napakarami ng merong mababaw na pagtingin sa Diyos. Mababaw na pagtingin, mababaw na maririnig mo, mag-uusap sila tungkol sa Diyos at mga mababaw na paksa tungkol sa Diyos. At kung nakikita ninyo, talagang nade-degrade ang ating generation ay papunta talaga sa pagbabaw. Kung titingnan niyo po noong 17th century, tingnan niyo ang mga arts. Napakaganda ng sculpture, painting. Talagang napaka mga mabubusisi. Talagang very realistic at mamamangha ka talaga sa arts nung 17th, 18th century. Pero kung titingnan po ninyo ngayon, sa ating panahon, tingnan ninyo ang arts sa atin ngayon. Bumababaw tayo. Ang pinaka-popular ngayon na siguro mabilis kong may illustrate sa inyo ngayon ay yung saging na sinalpak sa pader, nilagyan ng tape, and it's an art. Kita ninyo, ano ang art doon? Alam nyo, nakikita ninyo yung, hindi tayo nagpa-progreso sa art. Totoo niya, tayo ay nagkakaroon ng, nade-degrade ang art ngayon. Kapag may ginawa kang ganito, papangalanan niya ng abstract art, alam niyo, yung ganang takbo ng panahon ay pati sa theology ay napapapunta. Marami ngayon ang may mga mali na pananaw at pagtingin sa ating Panginoon. Marami ngayon ang pananaw at pagtingin nila sa Panginoon ay not elevated, hindi mataas. Kaya ngayon ang pag-aaralan natin ay nawa makatulong sa inyo na magkaroon kayo ng mataas na pagtingin sa ating Panginoon. Na sinasabi ninyo sa inyong panalangin at pinupuri ang Panginoon, O Diyos, dakila ka. Nawa kapag sinabi natin yung salitang dakila, ay talagang we mean it. Naintindihan natin yung ibig sabihin na dakila siya. Ang Diyos ay hindi po binubuo ng kanyang mga katangian. Yan ang dapat nating tandaan. Ang isang bagay na dapat maunawaan natin sa paksa na ito, ang Diyos ay hindi composition ng kanyang mga katangian tulad ng pag-ibig at kapangyarihan. Isa yan sa dahilan ng mabababaw na pagtingin ngayon. Ang sinasabi nila, may napanood akong isang apologist. Actually, paborito ko siyang apologist dahil siya ay pinagtatanggol niya ang pananampalataya against Muslim at maganda ang kanyang mga line of reasoning. Pero minsan nakita ko, meron siyang bagong post at nang tiningnan ko itong apologist na ito, meron siyang ini-interview yung bata. At ang sabi niya, medyo awkward pakinggan sa akin yung kanyang interview dahil ang sabi niya, what do you love about Jesus? At ang sagot ng bata, He died for our sins. Maganda pa ka, anong gusto mo? Parang tinatanong mo siya, anong gusto mo? Hindi, parang sa papandinig ko ay awkward ang ganong mga pagtatanong. Sa panahon natin ngayon ganyan, pumipili tayo ng mga katangian ng Diyos at yung gagawin natin, paborito natin, yung paborito kong katangian ng Diyos. Naintindihan ba natin kapag sinabi natin ang katangian ng Diyos? Naintindihan ba natin ang kapahayagan ng mga katangian ng Diyos sa kanyang salita? Medyo may kabigatan ang ating pag-aaralan ngayon, kaya hindi ko po ito talagang i-detalye ng buo. Gusto ko yung bigyan ng overview muna. Ang paksa natin pag-aaralan is, sa theology, ito ay tinatawag na divine simplicity or simplicity of God. Sa ating panahon, kapag sinabing simple-minded,
ikaw ay ignorant o walang alam o simple, pero actually, hindi ganun ang ibig sabihin when we say simplicity of God. Ipapaliwanag ko sa inyo yan. Iniisip ko kung ano yung pinaka-akmang pagtatagalog or yung konsepto. Hindi ko man, ang pangit kasing Tagalogin, ang pagkasimple ng Diyos. So, ang kinuha ko na lamang ay yung konsepto ng doktrina na simplicity. Pag sinabi nating simplicity of God, ang kanyang, ang ibig sabihin po ng katangian ito ng Panginoon ay ang kaisahan ng Diyos sa kanyang kalikasan at katangian. Papaliwanag ko sa inyo yan. Ang kaisahan ng Diyos sa kanyang kalikasan at katangian. Yun yung keyword. Katangian, kalikasan. Magkaiba ba yun? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Magkaiba ba sa Diyos ang katangian at kalikasan? Ako po ay magkakapares tayo ng kalikasan. Tama? We are human by nature. Ang kalikasan mo ay kalikasan ko. Pero magkakaiba tayo ng katangian. Ipinapakita nito na meron ang aking katangian at ang aking kalikasan bilang tao ay hindi isa. Di ba? May katangian ako ng pag-ibig pero hindi yun ang aking kalikasan. Dahil ang pag-ibig ko pwedeng mawala, pwedeng bumabaw, pwedeng lumago. So hindi ko ang pag-ibig hindi ko kalikasan. Sa Diyos, paano natin titingnan 'yon? Paano natin titingnan yung kalikasan ng Diyos at yung kanyang katangian? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Tulad ng aking sinabi sa inyo kanina, ang Diyos ay hindi binubuo o ang Diyos ba ay binubuo ng kanyang mga natatanging katangian? Siya ba ay Diyos na may ang bumubuo sa kanya ay ang mga dakilang katangian ng pag-ibig, makapangyarihan, nakakaalam ng lahat? Maaari ba nating maunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kanyang mga individual na mga katangian tulad ng palaka? Marami sa inyo, ako ginawa ko yung aking kapatid noon ng nag-dissect sila ng palaka at ginawan ko siya ng frame. Ginagawa natin yun para mapag-aralan ng palaka, dinadissect natin isa-isa. Ganun din ba ang kailangan natin gawin? Babasahin natin ng Biblia, tapos idadissect natin ng mga, ganun ba yung tamang approach? O merong tamang starting point kapag tiningnan natin ang kalikasan at ang katangian ng Panginoon? Kaya dapat nating tingnan ang Diyos sa pamamagitan. Dapat ba nating tingnan ang Diyos sa pamamagitan ng individual niyang katangian? Paano mo ba tinitingnan ang Diyos? Hindi masamang tingnan ng Diyos sa kanyang katangian bilang pag-ibig. Pero bilang mga mananampalataya, dapat umayon tayo sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita, magkaroon tayo ng biblikal na pagtingin sa Panginoon na parang hindi dapat natin tingnan ng Diyos na siya ay binubuo ng mga sangkap at ang sangkap na yun ay katangian. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Ang Diyos po ay hindi ganun. Yun ang ating tututukang pagpaksa. Ngayon, gusto ko yung bigyan ng general view. Ano ang simplicity of God? Ano yung doktrina na yun? Pastor, ang tagal ko ng Kristiyano. 20 years na ako. Ngayon ko lang narinig yung doctrine of simplicity of God. Is God is simple? Ano bang ibig sabihin noon? Sino na sa inyo dito ang nakapakinig ng ganitong turo? Sino sa inyo ang first time? Itaas nyo nga po ang kamay. First time na napakinggan ang simplicity of God. First time. Lahat pala kayo. Yo, maganda. So, bago ba itong turo na ito? Ito ba ay, baka sabihin, si Pastor, nag-invento na naman ng bago to. Hindi po ito invento. Bumabalik tayo sa orthodox teaching ng Christian Church dahil ang doktrina pong ito hindi bago. Ito talagang, mamay, papakita ko sa inyo, ito yung pinangahawakang doktrina patungkol sa Diyos mula pa noon na nawawala ngayon. Ngayon, for a general view, gusto ko munang inyong unawain na kapag ang ibig sabihin ng simplicity of God ay ito, ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos. Ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos ay walang pagkakabahagi. Wala siyang bahagi. Ang hirap unawain, natural lamang dahil Diyos siya. Hindi natin kayang unawain ang kanyang buong pagka-Diyos. Pero nakukuha natin yung idea na ang Diyos ay walang pagkakabahagi. Ako ay puno ng bahagi. Mata, kamay, daliri, punong-puno, lahat. Walang bagay sa mundo na ito na hindi
bahabahagi ng parte. Walang nilalang, walang bagay dito na nilikha na walang parts. Lahat ay merong parts. Okay? Ang Diyos po, pakinggan nyo ito, ang Diyos ay walang parts. Walang bahagi. Kaya kailangan, alam nyo, nung ito yung una kong pinag-aralan noon, nung natutunan ko ito noon, ang hirap intindihin at ako ay, hindi ko lang ito na, tinigil ko yung pag-aaral ko kasi sabi ko, baka ako'y makulto nito kasi ano to, ngayon ko lang ito narinig, hindi ko ito naririnig sa luma akong pastor. Kahit sa mga seminar na, hindi ko ito napapakinggan. Pero nung nagkaroon ako ng oras at panahon, pinag-aralan ko ito, napakaganda ng doktrina na ito. Ang Diyos ay walang pagkakabahabahagi. Wala siyang parts. Sa pagiging Diyos ng Diyos, hindi ito simpleng pagsasama-sama na ito ang pag-ibig, ito ang pinakamakapangyarihan, ito ang nakakaalam ng lahat. Pinagsama-sama at nang pinagsama-sama ang lahat ng mga nakakapanggilalas ng mga katangian, meron ka ng Diyos. Ganun ba ang Diyos? Siya ay pinagsamang mga dakilang katangian. Hindi po ganoon ng Diyos. Dapat huwag natin titingnan ng Diyos na siya ay composition ng mga great attributes. Ano po? Ang Diyos ay hindi binubuo ng mga katangian. Yes, ang Diyos ay may katangian, pero hindi siya binubuo ng kanyang katangian. Nakukuha niyo, so far so good? Ang Diyos ay hindi naghahati-hati, hindi siya binubuo ng kanyang mga katangian. Ang tawag nga po sa doktrina na ito, again, is simplicity. Sa iba ay divine simplicity. Na ang ibig sabihin po ng doktrina na ito, ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi tulad ng pisikal, walang bahagi, hindi siya binubuo ng mga pisikal na bagay, hindi binubuo ang Diyos ng anumang uri ng katangian. Wala siyang parte, wala siyang bigat, wala siyang amoy, wala siyang weight. Ang Diyos is indescribable. Hindi siya, ganun ang Diyos. Kaya kapag, alam niyo po, kapag naunawaan natin ito, at kapag sinabi mong dakila ang Diyos, alam mo sa puso mo, ano yung ibig mo sabihin na dakila siya? It is God without parts. He is a God without, He is God, siya yung Diyos na hindi binubuo ng anumang bagay. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo pa ito ng mas malalim. Ngayon, katulad ng aking sinabi kanina, ang doktrina na ito ay pinangahawakan noon pa. Mula ng unang iglesia, ng first century church, actually, scripture, church history, reformation, at marami sa mga panahon natin ngayon na mga Reformed Baptist, pinangahawakan ng doktrina na ito, na ang Diyos ay walang bahagi at ang Diyos ay hindi nakadepende sa kanino man. Kasi ang isang bagay na binubuo ng parts, yung bagay na yon ay magiging dependent. For example, ako ay binubuo ng parts. Meron akong lungs, meron akong kidney, intestine, heart, so skin, cells. Ang dami kong parts, hindi po ba? At ibig sabihin, no, kapag ako, ang bagay o nilalang na binubuo ng mga parts, magiging dependent. Bakit po? Aba, para ma-maintain ko yung aking liver, yung aking skin, yung aking intestine, yung aking kalusugan, marami akong kailangan gawin. Kaya kapag tumatanda, may mga maintenance para sa heart, para sa sugar, kita nyo, may maintenance para i-maintain yung, iba't ibang parts. Yes. Okay po. So, ibig sabihin, ang Diyos po ay walang ganoon. Kung ang Diyos ay binubuo ng mga parts, magiging dependent siya. Pero dahil ang Diyos ay hindi binubuo ng parts, siya ay independent. Hindi siya umaasa sa kahit kanino, kahit saan. Yung doktrina po ng simplicity of God, ito po ay Orthodox Christian, ito ay Orthodox belief. Ibig sabihin, ito ay talagang pinangahawakan ng sinaunang iglesia pa. Maaaring sinasabi nyo ngayon, bakit tayo gumagamit ng, para nakukuha natin ngayon yung ideya na ang ibig sabihin ng simplicity of God ay ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi. God is without parts. Ang Diyos ay hindi binubuo ng kahit anong parte o bahagi. Simplicity, pero hindi yun biblical. So, biblical ba itong katuruan na ito? Biblical ba itong tinuturo ko ngayon sa inyo? Baka, tanggap ko yun ng tanggap. Ganda, profound.
Pero pag pag tinignan nyo yung Biblia, walang simplicity sa Biblia. Wala kayong makikitang hindi pinuri ng psalmist na, Lord, we praise you for being simple. Wala. Alam niyo, yung salitang simplicity, hindi talaga siya biblical. So, kailangan pa ba natin itong pag-aralan? Kasi, tulad ng salitang Trinity, ay hindi biblical. Pero yung konsepto niya ay biblical. Ang simplicity po, yung salita na yun, hindi biblical. Pero yung konsepto ay biblical. Na tinuturo ng Biblia, ang Diyos ay walang paghahati-hati, walang bahagi. At yun ang term na ginagamit doon ng simplicity. Ngayon, ang binibigyang diin ng doktrina pong ito, na ang Diyos is simple, na ang Diyos ay walang bahagi, hindi siya binubuo ng mga parte, ito ay upang ipakita na ang Diyos ay natatangi ang kanyang kalikasan bilang manlilikha. Upang ipakita na ang Diyos ay iba sa nilikha. Ang nilikha is composition of parts, pero ang Diyos ay hindi. So makikita natin yung kaibahan at ang layo ng mga nilikha sa manlilikha. Para makita natin yung kaibahan natin sa Diyos, kailangan tingnan natin yung kanyang pinakakalikasan. Ang Diyos ay hindi binubuo. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ngayon yung definition. Bago ko ipakita sa inyo yung biblical presentation, gusto ko munang ipaliwanag yung kahulugan ng doktrina na ito. Ang ibig sabihin po nito, ng simplicity of God, ang Diyos ay malaya mula sa lahat ng komposisyon at pagkakahati. Hindi siya nahahati, hindi siya nadadissect, walang paghahati, hindi maaaring hati ng Panginoon. Ang Diyos po ay hindi binubuo ng mga bahagi o ng iba't ibang katangian. Tandaan po natin yon. Dalawang bagay ang dapat ninyong tandaan. Ang Diyos ay hindi binubuo ng iba't ibang katangian na maaaring paghiwa-hiwalayin mula sa isa't isa. Nasabihin natin, sa oras na ito, ang Diyos ay hindi pag-ibig. Alam niyo po, ito yung danger. Merong isang kilalang tagapangaral na kilala sa radyo na ngayon nagtuturo na magkaiba ang Diyos ng lumang tipan at bagong tipan. Na ang Diyos ng lumang tipan ay Diyos ng pag-ibig, masamang Diyos, halos nagiging Marcionite siya. Pero ang Diyos ng New Testament ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos daw ng lumang tipan ay magkaiba. Ang luma at ang bagong tipan ay magkaiba. So yun yung nagiging gist ng kanilang teaching. Mga kapatid, kailanman ang Diyos, pag pinakita ba niya ang kanyang pag-ibig, ano nangyayari sa iba niyang katangian? Nawawala ba yon? Yan ang ating pag-aaral, yan ang ating gusto ko lamang i-challenge yung inyong thinking ngayon, na pag ba pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, nasaan ang kanyang kapangyarihan? Pinapakita rin ba niya ang kanyang kapangyarihan? Pag pinakita ba ng Diyos ang kanyang kabagsikan, ang kanyang pagiging matuwid, ang kanyang paghahatol, hindi ba niya pinapakita ang kanyang pag-ibig? Ano nangyayari sa katangian ng pag-ibig? Ano nangyayari sa katangian ng kanyang pagiging mahabagin? Pag hinatulan niya ang makasalanan, nasaan ang katangian ng pag-ibig at kahabagan? Ano nangyayari sa ibang katangian ng Diyos? Kapag may pinakita siyang isang partikular na katangian, ano nangyayari sa ibang katangian ng Diyos? So, ang gusto ko lamang puntuhin ay ang Diyos sa kanyang mga katangian na hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ang gusto ko unang makita niyo dito ay kapag pinakita ng Diyos ang kanyang isang katangian, yung iba niyang katangian, hindi nahihiwalay. Hindi nagiging absent. Halimbawa, pag pinakita kong galit ako ngayon, wala yung pag-ibig. Absent talaga yung pag-ibig. Dahil magkahiwalay talaga yun sa tao. Pero sa Diyos, huwag natin titingnan lang gano'n na nahihiwalay, na kapag pinakita niya ngayon ang pag-ibig, nahihiwalay yung kanyang katangian ngayon sa iba niyang katangian. Ikalawa, hindi naging Diyos ang Diyos dahil sa kanyang komposisyon. Hindi naging Diyos ang Diyos dahil sa kanyang mga katangian. Malinaw po? Hindi naging Diyos ang Diyos dahil sa kanyang mga katangian. Hindi po. It may sound parang, mamaya papaliwanag ko ito ng buo. Pero yun yung mahalagang konsepto na dapat nating makita. Ang kalikasan ng Diyos, okay? Ang kalikasan ng Diyos, ibig sabihin yung kanyang pagka-Diyos ay hindi binubuo ng iba't ibang katangian na nagsama-sama. Ang kalikasan ng Diyos ay yung kanyang katangian bilang Diyos, ito ay hindi pinagsama-sama. Dahil nagsama-sama mga katangian na ito, taran, may Diyos na. So hindi po. Ang punto ay ito,
Ang Diyos ay ganap at lubos na Diyos mula sa lahat ng walang hanggan at ang kanyang mga katangian, ito yung pinakamahalaga, mga kapatid, dapat nating makuha. Ang kanyang mga katangian at kalikasan ay iisa. Nakukuha niyo yun? Ang katangian ng Diyos, halimbawa, ang pag-ibig, yun ang kanyang kalikasan. Yung kanyang nature and attributes are one. Iisa. So yun, kailangan nating makuha ang kanyang katangian at ang kanyang kalikasan ay iisa. Ang mga katangian ng Diyos ay ang kanyang mismong kalikasan, ang kanyang esensya. So ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig ay hindi niya katangian lamang. Yes, masasabi natin katangian, may katangian ng Diyos ang hindi pala may katangian. Katangian ng Diyos ang pag-ibig, pero wag natin titingnan na ganun. Mag-progress tayo. Tingnan natin na ang pag-ibig ay hindi basta katangian ng Diyos. Yun ang kanyang kalikasan. Yun ang kalikasan ng kanyang pagka-Diyos. Nakukuha niyo po? Sinabi dito ni Wilhelmus Abrakel, isang napakagandang aklat sa The Christian's Reasonable Service, ang sabi niya, ang Diyos ay perpekto sa kanyang sarili. Ang Diyos ay perpekto sa kanyang sarili at ang kanyang pagiging perpekto, yung katangian, ay hindi maaaring mapaunlad sa anumang paraan. Lahat ng malalaman tungkol sa Diyos ay siya mismo. Ang kanyang kabutihan, karunungan, kapangyarihan ay ang Diyos mismo na mabuti, tanging marunong at makapangyarihan sa lahat. Ang ganda ng kanyang quotation, kung titingnan niyo po, no? Ang sabi niya na ang kapangyarihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, karunungan ng Diyos, lahat ng katangian ng Diyos ay ang Diyos mismo. Ako, namamangha pa rin ako hanggang ngayon. Napag-aralan ko na ito, pero as I deliver it to you, nakakamanghang isipin na yung mga katangian na yon ay yun yung mismong kalikasan ng Diyos. So, ang ibig sabihin po ng simplicity of God is ang katangian ng Diyos at ang kalikasan ng Diyos ay iisa. Mga kapatid, ito yung illustration. Ang aking kalikasan, meron akong human nature. Meron akong mga attributes like love, anger, love, siguro sa love na lang muna tayo. Yung aking kalikasan bilang tao at yung aking katangian, iisa ba?